May ulat na maaring magbitiw si Keir Starmer bilang punong ministro ng Britanya. At bukod pa rito, ito ay isang napakalaking sandali ng pagdiriwang dahil ang taong ito marahil ang pinakamasamang punong ministro ng UK at itinulak niya ang ilan sa mga pinakamapanganib na ideya tulad ng malawakang pagmamanman, pagbabawal at pag-aresto sa mga tao dahil lamang sa kanilang mga posts sa social media. At syempre, palaging minamaliit ang mga nangyari tungkol sa grooming gang na alam naman nating totoo. At kapag sinabi kong minamaliit, kailangan mo talagang marinig kung gaano kasama ito. Pakinggan mo ito sandali. Ang punong ministro ng Britanya ay nasa bayan at nagkaroon ako ng panayam kay Keir Starmer sa Blair House. May dala akong listahan ng tanong tungkol sa taripa at relasyon sa US at natalakay ko ang lahat ng yon. Tinanong ko siya tungkol sa paratang ni Elon Musk sa mga rape gun at kung gaano ito kaseryoso. Ano sa tingin mo sagot niya? Oo, seryoso ito. Nagkamali kami na di agad na pag-usapan. Pakinggan natin. Sabi niya, nakita ko ito. Iniimbestigahan namin ito. Sa tingin ko, pinalalaki lang ito. Yun ang mensahe. Tapos na ito. Yan si Keir Starmer. Ako naman, hahanapin ko ang tamang soundbite. Sabi ni Keir Starmer, pinalalaki lang ang isyung ito para sa mga hindi pa nakarinig sa pinakabaliw na iskandalo sa kasaysayan ng politika sa UK. Sa aking palagay, pinag-uusapan natin ang isang sistematikong grupo ng mga Pakistani Islamista, karamihan na nanghikayat at nang abuso sa 250,000 na mga batang babae. Tumanggi ang gobyerno gumawa ng ulat kaya may ilang tao na sinuportahan ng mga taga-Inglaterra ang gumawa nito. Nakakabaliw ang pagsisiwalat. Si Osman Gold ay inabot ng maraming oras sa livestream para basahin ang buong ulat at ipaliwanag sa mga tao ang nangyayari. Inakit ng mga Pakistani ang mga batang puting babae. Galit na galit ang mga tao sa UK at umaasa na kikilos ang punong ministro. Pero alam mo bang nangyari? Si Keir Starmer ay may kaunting kasaysayan nang hindi talaga nakakayang tumugon ng maayos sa mga bagay kung nakuha mo ang ibig kong sabihin. Pero tingnan natin kung ano ang mangyayari sa susunod. Welcome sa Pushback. Ako si Mira Kay, ang inyong host. Siguraduhin pindutin ang subscribe button para ma-hype ang video na ito at i-on ang notification bell kung gusto mong maging bahagi ng kilusan para labanan ang kabaliwan. Lagi naming sinasabi, hindi lang ito tungkol sa mga baliw na gumagawa ng kabaliwan, kundi pati sa mga gobyernong nantatakip nito. At lumalabas na pagdating kay Keir Starmer, pati mga tao mula sa sarili niyang partido ay sawang-sawa na at sinusubukan nilang maglunsad ng kudeta at paalisin siya. Ayaw na talaga nila sa kanya. Kasabay nito, nawawala ng pwesto ang kanyang partido sa Inglaterra dahil nakikita ng tao ang kakulangan nila sa pamumuno. Hindi alam ng mga tao kung sino ang papalit kay Keir Starmer hanggang nagdesisyon si Andy Burnham na siya ang hahalili. Hindi natin alam kung sigurado na ito o kung ito lang ang naririnig natin mula sa mga mataas na antas ng politika. Suriin natin ito. Malapit nang magkaroon ng snap general election. Nabibiro ka ba? Hindi na naman ba? Isa na naman. Tandaan mo ang sinabi ko, si Andy Burnham iniulat na yon na nagsasagawa ng kudeta laban kay Keir Starmer at sa agenda ng kanyang sariling gobyerno. Si Burnham na inaasahang aangat sa pinakamataas na posisyon ay hindi talaga tumakbo sa ilalim ng Labour Manifesto. Pinunit niya yon at binatikos ang record ng gobyerno sa sarili niyang kampanya, di ba? Kaya ito si Andy Burnham at siya yung taong sinasabi ng mga taga-Labor na alam mo yon, sa tingin namin, siya ang dapat pumalit kay Keir. Kilala si Keir bilang dalawang antas na Keir dahil iba ang trato niya sa mga puti at Islamistang imigrante. Tingnan mo ang talumpati niya sa tagumpay. Nakita mo ba ang tatak ng Labour? Napansin ng marami na wala ang salitang labor. At syempre, si Starmer sa kanyang mga campaign material din. Panalo talaga si Burnham, hindi ba? Sa platapormang laban kay Starmer at sa gobyerno ng Labor. Iyan ang realidad. Ngayon, nagmamarsa siya sa number 10 para patalsikin ang pinaka-hindi popular na punong ministro sa kasaysayan. Kung sakaling koronahan si Burnham na sa tingin ko ay malamang mangyari at maging punong ministro siya, anong autoridad kaya ang magkakaroon siya? Paano niya mahihikayat ang mga Labour MP na bumuto sa mga pulisiya na hindi naman dahilan ng pagkakahalal nila? Anong autoridad meron siya sa inyo at sa publiko para ipatupad ang mga plano niya? Hindi ba't parang authoritarian coup na rin yon?
Isang punong ministro at agenda na inihalal ng halos 0.03% lang ng populasyon ng Britanya. Kaya masasabi nating ligtas na ang mga taong nasa kanan ay hindi talaga gusto ang Labour. Hindi nila gusto si Keir Starmer, hindi nila gusto si Andy Burnham, at sa totoo lang, naglaan ako ng oras para alamin kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa lalaking ito. Bago ang mas malalim na usapan, breaking news. Mabibitiw na opisyal si Keir Starmer bilang punong ministro. Ayon sa ilang ulat, i-anunsyo niya ang schedule na pabibitiw sa Lunes matapos kumonsulta sa pamilya. 12 milyong views. Ibig sabihin, marami ang interesado at pinag-uusapan ito. Sigurado ba tayong mangyayari talaga ito? Hindi pa natin alam pero maraming gustong mangyari ito. Tingnan mo. Narito tayo ngayon, halos lahat ng MP ay nananawagan kay Sir Keir Starmer na magbitiw Maraming MP yan. Mahigit 100 ang pinag-uusapan natin dito. o magtakda ng schedule ng pag-alis, gaya ng sinasabi ng marami. Halos 100 pangalan ang nasa listahan ito, mga isang kapat ng lahat ng Labour MP. Maraming MP ang sobrang hindi masaya sa kanya. Tandaan, hindi lang gobyerno ang hindi masaya sa kanya at sabik na may pumalit. Kahit tingin ko'y hindi siya pagkakatiwalaan ng publiko o gobyerno. Dapat mo maintindihan na nawala na ang tiwala ng mga tao sa Inglaterra kay Keir at yon ang pinakamahalaga. Hindi pwedeng may namumuno sa bansa kung ayaw naman ng mga tao na siya ang mamuno. Ang iyong punong ministro ay kasabwat dito. Siya ay sangkot sa pagtatakip at pagbibigay ng babala sa mga tinatayang 13,000 Muslim na nanggagahasa. Ano ang mensahe mo kay Keir Starmer? Bilang na ang mga araw mo. At sa tingin ko, kaya kapag nakita mong maraming nangyari at maraming pumalpak dito, pumalpak ang pulis, pumalpak ang gobyerno, alam mo ba kung sino pa ang pumalpak? Tayo ang pumalpak. At gusto ko lang sabihin, kapag sinabi niyang bilang na ang mga araw mo, hindi niya ibig sabihin na ikaw ay papatayin. Ang ibig niyang sabihin, bilang na ang mga araw mo bilang punong ministro. Dahil wala nang masaya sa'yo. Tandaan, kahit pilit itago ang grooming gang issue, isa ito sa pinakamalaking at pinakabaliw na kwento ngayon. Sinadya talaga itong pagtakpan, gaya ng ipinakita sa simula ng video. Si Keir na parang, sobra lang yung kwento na yan. Hindi yan sobra lang na kwento. Baliwew na kwento yan. Sobrang grabe yan. Nakakatakot na kwento yan. At si Tommy Robinson, ang isa sa mga taong talagang nagpalaganap ng kwentong ito hanggat kaya niya. Napagtanto niya, tulad ng karamihan sa UK, na kailangan ng umalis ang taong ito. Bilang isang bansa, nabigo tayo. Nawala na ang moralidad natin. Nawala ang pananampalataya at kultura natin. Nawala ang simbahan. Nawala si Jesus. Nawala ang ating paniniwala. Nawala ang lahat, pati ang ating pagkakakilanlan. At hindi yon isang pagkakamali. Ang simbahan, lahat ng mga bagay na ito, masasabi kong naging matagumpay na kaliwang revolusyon. Buksang hangganan para sa malawakang imigrasyon, atakehin ang simbahan, atakehin ang pamilya, gawing pambabae ang lalaki, pahinain ang lalaki. Lahat ng mga bagay na ito ay nangyari na. Ngayon, nag-iwan yon ng puwang. Sa puwang ngayon, napuno ito ng barbarikong ideya. Oo. Pero tayo bilang isang bansa, kung may pagmamalaki tayo, hindi natin hahayaang mangyaya ang alinman dito. Tama yan. Kung may pride ka, hindi mo hahayang mangyari ito. Hindi pa rin sigurado kung mabibitiw si Keir Starmer. Kaya lahat tayo ay kabadong naghihintay. Sa ngayon, itinatanggi ni Peter Kyle na magbibitiw si Keir Starmer sa Lunes. Sinasabi ng kaalyado na si Starmer ay nagmumuni-muni tungkol sa realidad ng politika habang iniisip niya ang kanyang kinabukasan. Inaasahan na magbibitiw si Starmer sa Lunes at ilalatag ang maayos na pag-alis. Malawak kang inaasahan na i-anunsyo ni Keir Starmer ang kanyang pagbibitiw bilang punong ministro ng UK. Inaasahan na i-anunsyo ni Keir Starmer ang kanyang pag-alis bilang punong ministro sa Lunes. Sinabi ni Foreign Secretary Yvette Cooper kay Starmer na magbitiw na siya. Naiintindihan ito ng Sky News. Pinag-iisipan ni Starmer ang realidad sa politika at ang mga opisyal ng gabinete. Lahat ng mga bagay na ito ay lumalabas na malinaw na dito tayo patungo na ang lalaking ito na nagdala sa UK sa isang ganap na trahedya ay maaaring magbitiw na. Hindi pa natin alam kung mangyayari ito at mahirap masabi pagdating sa lalaking ito. Maaaring gusto nilang magbitiw ako pero hindi ko magagawa dahil nandito ako para iligtas ang UK. Alam naman nating lahat na puro kalokohan, walang katotohanan, at wala nang makakatanggap pa nito. Oras na lang ang hinihintay bago mapilitan ang lalaking ito na magbitiw, magkaroon ng bagong eleksyon o may magbago dahil hindi ka mabubuhay sa ganitong iskandalo at umasa ng tiwala ng tao. Sa tingin ko bilang mga tagalabas, marami sa atin ang makakatingin kay Keir Starmer at mapapansin na kailangan na talaga niyang umalis. Tanong, boboto ba ang mga tao sa UK, Labour at gobyerno para tanggalin siya o magpapakumbaba na lang ulit? Salamat sa inyong atensyon.